Victory! Masayang sabi ni Nadine, saka isa-isa kaming binigyan ng high five. Go criminal! Nasa backstage na kami ngayon dahil katatapos lang ng gig namin. Iniligay ko sa bag ko ang drumstick ko saka iyon binuhat. Ang pangalang kriminal ay hango sa 5 pangalan ng babae. Cray stands for Krisa, our band leader and vocalist. May stands for Melissa. Obviously, it's me. I'm the drummer. Na stands for Nadine, the lead guitarist, and L stands for Eliza, the bass guitarist, and she's the youngest in our group. Kami kasing tatlo nila Krisa ay 26 years old na, samantalang si Eliza ay 21 years old pa lang. Paano kami nabuo? Co-teachers ko sila sa school na pinapasukan ko, at nung nalaman nilang nagdadrums ako, naisipan naming bumuo ng grupo. Dagdag kita na rin. Si Krisa at Eliza ay parehong may kasintahan, samantalang si Nadine ay parang wala pang balak umibig. Ayaw niya kasi na natatali. Alam rin nila ang tungkol sa kalagayan ko. Alam nila ang tungkol kay Reid, pero hindi alam ang tungkol sa ama nito. Ayokong sabihin. Mas okay na si Eugene lang ang may alam. Hindi naman sa hindi ko sila pinagkakatiwalaan. Mas mabuti na lang yung nag-iingat. Oh, ito ang mga parte nyo. Isa-isang pinamahagi ni Krisa ang maliliit na envelope. 5,000 piso ang nakukuha namin bawat gig at 1,000 piso ang partihan. Party na tayo, ladies! Uuwi na ako. May piano recital pa si Reid bukas eh. Iniikot ni Eliza ang mga mata. Kaya pala nandyan na ang sundo mo. Nagulat ako nang makita si Eugene na papalapit sa amin. Tumingin ako sa relo kong pambisig. 12 midnight na pero gising pa rin ito. Linggo ngayon at alam kong day off nito. Dapat nagpapahinga siya ngayon. Napansin kong naagaw nito ang atensyon ng isa pang grupo ng kababaihan na magpe-perform din. Narinig kong nag-hi ang isang babae at nang mag-hello naman si Eugene ay namula ito ng todo. Sumigaw rin ang mga kaibigan nito saka nagtatalon. Tingnan mo nga naman ang epekto ng loko. Kaya maraming nagsisilos na lalaki kapag ito ang na-assign na o bigay ni ng mga misis nila. Kung hindi lang siguro ito nagmamay-ari ng maraming ospital, mahirap na siya ngayon dahil walang gustong kumuha sa kanya bilang o bigay ni. Nangiti ako sa naisip ko. Hi ladies, beautiful ladies. Nakangiting bati nito nang makalapit. Hello, doktor. Ikinawit ni Nadine ang kanyang braso sa braso ni Eugene. Feel na feel pa nito ang pagsandal ng ulo sa braso ni Eugene. Sinusundo mo na ba ang prinsesa mo? Sanay na ito sa ginagawa ni Nadine sa tuwing pumupunta siya para sunduin ako. Baka daw kapag niyayakap niya si Eugene ay makaramdam ako ng silos at aminin ko sa sarili kong mahal ko siya. Hindi iyon alam ni Eugene. Ang tanging alam lang niya kaya ginagawa iyon ni Nadine ay para biruin siya. Eugene chuckled. Oo eh, napag-utusan ako ng hari. Bye girls. Isa-isa ko itong binigyan ng halik sa pisngi at pagkatapos ay hinila na si Eugene palabas. Magkahawa kaming naglakad hanggang sa kutse. Nag-usap kami tungkol sa gig ko kanina at kung ano-ano ang mga nangyari. Tinanong ko naman siya kung bakit niya nalaman kung saan ako naggigig. Tinanong ko rin siya kung bakit day off niya ngayon. Pero midnight na ay hindi pa rin siya natutulog. Pero puro ngiti lang ang sinasagot niya sa akin. Nang makarating na kami sa bahay, ay bumaba na ako sa kotse nito at ganoon rin ito. Pinapasok ko ang susi sa doorknob saka i-unlock ang pinto. Pagkakapihin ko muna ito dahil baka makatulog sa daan.
Pinaupo ko muna siya sa sofa bago tumalikod. "Salamat sa paghatid, Eugene," sabi ko sabay abot ng kape sa kanya. Umupo ako sa tabi nito. "The pleasure is all mine," nakangiting sabi nito bago humigop ng kape. "Such a nice guy. Hindi ko alam na may magmamahal sa akin na katulad ni Eugene. Kahit nawasak na ako, tinanggap pa rin niya ako." Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Red at patakbo itong lumabas sa kasinalubong ako ng yakap. "Mami, I'm glad you're home. Bakit di ka pa natutulog?" Nagtataka kong sabi habang hinahaplos ang buhok nito. Humiwala ito ng kaunti sa akin. Kinagat nito ang ibabang labi kaya mas lalo akong nag-alala. "Mas lalo akong kinabahan, ma'am. Isang sikat na tao daw kasi ang judge," he mumbled. Pinakita nito sa akin ang message ng isang teacher nito na siyang tumatayo bilang coach nila. Kinuha ko ang phone nito sa kabinasa ang nakasulat doon. Ang sabi lang ay may celebrity judge pero hindi sinabi kung sino. Mula sa peripheral vision ko ay lumingon ito sa katabi ko. "Hi Doc, thank you po sa paghatid sa mami ko. Makakauwi ka na po." Napaangat ako ng tingin sa kanya. Nanlalaki ang mga mata nito at biglang tinakpan ng kamay ang bibig. "Huwag mong sabihing binulabog ka ng batang makulit na ito para sunduin ako." "Parang ganun na nga," natatawang sabi ni Eugene. Napasa po ako sa noo ko. "Red Michael Cordova Quezon." Nawala ang mga kamay nito sa balikat ko at nang mag-angat ako ng tingin ay saktong tumakbo na ito. Napatuwid ako ng upo. Narinig ko ring humalakhak si Eugene. "I regret nothing. Isinara nito ang pinto ng kwarto niya nang makapasok. Pero agad din nitong binuksan iyon at isinungaw ang ulo. "Good night, ma'am. I love you. Peace." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay isinarado muli niya ang pinto. Huminga ako ng malalim bago bumaling kay Eugene. Talagang ang batang yon. Paumanhin ko. Ini-spoiled kasi niya ang anak ko. Kaya kahit napagod na siya o day off niya, kapag mahiningi rito si Red, siguradong pagbibigyan niya. Mahal talaga niya ang anak ko. "I'm sorry Eugene, naisturbo ka pa namin." "Okay lang." Ibinaba nito ang wala ng laman na tasa sa ibabaw ng lamisa. Sinuklay nito ang buhok ko na tumabing sa mukha ko, saka pinadaanan ng hinlalaki nito ang pisngi ko. Bumaba ang mga mata niya sa labi ko. Ngunit agad din niyang iniiwas doon ang mata sa kahuminga ng malalim. "Sige, uuwi na ako. May duty pa ako bukas eh." Tumayo kaming dalawa at pumunta sa may pinto. Batid ko ang gustong gawin ni Eugene. Lalaki siya, mahal niya ako. Alam ko kung gaano nito pinapahirapan ang sarili. Pero anong magagawa ko? Hindi ko na kayang ibigay sa iba ang sarili ko dahil nandidiri na ako sa pagkatao ko. "Bye, ingat ka ah," sabi mo eh. Hinawakan ko ang braso niya na siyang ikinagulat nito. Kunot noong humarap ulit siya sa akin. Tumingkayad ako saka binigyan ito ng marahang halik sa may pisngi. Naramdaman kong nanigas ito sa ginawa ko. Umayos ulit ako ng tayo saka ito tinitigan. Nang salubungin niya ang mga mata ko, ay lumiwanag ang mukha nito. "Thank you for everything, Dr. Eugene, for your test." Nakangiti kong sabi. "Good night." Hinaplos nito ang pisngi ko bago tumalikod para puntahan ang sasakyan niya. Hinintay ko pang mawala ang sasakyan niya bago ako pumasok sa loob. Bakit hindi ko magawang mahalin si Eugene nang higit pa sa isang kaibigan? Mabait naman siya. Mabait siya kaya mas nagigilty ako. Nagigilty ako dahil kahit na anong gawin ko, hindi ko maibibigay sa kanya ang buong pagkatao ko.
Wasak na ako. Winasak na ako ni Wright. Ano pa ba ang maibibigay ko kay Eugene na buo? Wala na. He deserves someone better. Ma'am, I'm scared. Mahigpit na hinawakan na rin ang dalawang kami ko. Narito na kami sa loob ng theater room. Ngayon na kasi ang recital nito. First time sasali si Reed sa mga ganitong contest. Kaya ganito siya kung kabahan. Iba't ibang schools ang maglalaban kaya mas kinakabahan ito lalo. Lagi ko naman sa kanyang sinasabi na isipin niya kaming dalawa lang ang nasa loob ng theater room. No, don't be. Lumuhod ako para magpantay kami. Hinaplos ko ang pisngi nito. Basta isipin mo si Mami lang ang nanonood sa'yo. But what if they don't like me? Ginulo ko ang buhok niya. They like you. Nandito lang ako, baby. Kung kinakabahan ka, tumingin ka lang sa gawi ko ha. Palalakasin ni Mami ang loob mo. Niyakap niya ako at hinalikan sa pisngi. Thank you, ma'am. Good luck, baby. Bulong ko. Umayos na kami ng tayo at sinimulan ko ng ayusin ang suot na Amerikana at pati na rin ang buhok. Pinapanood naming magsalita ang MC sa malaking telebisyong nakakabit sa pader ng backstage. Let us acknowledge the presence of our beloved judge, Mr. Wright Agoncillo, the leader of the most popular band in the world, Kiss and Tell. Parang tumaas ata lahat ng balahibo ko nang banggitin ng MC kung sino ang magiging judge. Napatingin ako sa telebisyon. Parang gusto ko tuloy patayin iyon nang ipakita ang mukha ni Wright habang umaakyat ito ng hagdan. Maraming nagtitili ang mga tao. Yes, we are so lucky to have you here, Mr. Agoncillo. Malas. I mumbled. Binalingan ko si Reed na ngayon ay nakatingin din sa screen. Nakita ko rin napatigil ang ilang mga magulang para lang tingnan sa telebisyon ang artistang dumating. Kinuha ni Reed ang mic mula sa MC. Nakita ko rin kung paano kinutan ni Reed ang MC at pati na rin ang pamumulan ng MC. Isa lang ang ikinakaba ko. Baka makilala niya si Reed. Hindi niya pwedeng makita ang anak ko. Pero ano ang karapatan nito para kunin si Reed sa akin? Ilalaban ko ng patayan si Reed kung sakaling kunin siya ni Wright sa akin. Wala siyang ideya kung anong impyerno ang dinanas ko habang ipinapanganak si Reed. Ito na lang ang nagbigay kulay sa mundo ko. Hindi ko hahayaang pati iyon ay kunin ni Wright. Thank you, beautiful, and good morning everyone. Nagwawala ang mga tao nang magsalita si Wright. Ngayon lang ako makakapag-judge sa ganitong event. So to our contestants, good luck and give your best shots. What a fucking incident. Madiin kong bulong. Sa kailawak ng Pilipinas, bakit dito pa napadpad ang talinpadas na lalaking ito? Ma'am, what are you mumbling? Pinisil ko ang kamay nito. Nothing, baby. Nagkumpisa na ang contest. Lalong kinakabahan si Reed kapag may napapanood siyang magagaling na bata. Siya kasi ang huling contestants. Magkagayon pa man, palagi ko pa rin pinapalakas ang loob niya. Next, and the last contestant is Reed Michael Quezon. Pakilala ng MC kay Reed. Binanggit niya ang apelyido ko. Lalong lumaki ang takot na nararamdaman ko. Instrument, piano. Naiwan ako sa may pinto ng backstage habang pinapanood na maglakad ang anak ko papunta sa grand piano. Nagtago ako sa dilim para hindi ako makita ni Wright. Quezon, sinundan ko ng tingin ang batang lalaki hanggang sa makaupo ito sa harap ng grand piano.
Maraming bisis itong nagbuntong hininga bago iangat ang kamay sa mga piano case. Napansin ko ang pasulyap-sulyap nito sa may pinto ng backstage at sa tuwing sumisilip ito doon ay lumiliwanag ang kanyang mukha. Parang gusto kong makita kung sino ang nagpapasaya sa batang ito. Tinitigan ko pang mabuti ang kanyang mukha. He's quiet, familiar. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya nung kabataan ko. Parang may kamay na humampas sa batok ko dahil sa konklusyong pumasok sa utak ko. Napalunok ako. It can be... Mr. Agoncillo, are you alright? Nilingon ko si Mr. Guaco, ang school principal. Alanganin ko itong nginitian. Binalik ko ulit ang tingin ko sa batang patuloy na tumutugtog ng piano. Yes. Ang galing lang kasi ng bata. Ngayon lang iyan sumali. At sa pagkakatanda ko, siya ang pinakabata. He's 6 years old, pero ang galing na niyang tumugtog ng piano. Pori nito. 6? Mas lalong lumakas ang kutob ko. Sino ang mga magulang niya? Hindi na ito nasagot ang tanong ko dahil natapos ng tumugtog ang batang lalaki. Natakpan na rin ng palakpakan ang tanong ko kaya marahil ay hindi iyon narinig ni Mr. Guaco. Let's give Reed Michael Quezon a round of applause. That's so wonderful, kiddo. Masiglang sabi ng MC. Lalo namang lumakas ang palakpakan ng magbigay ng flying kiss ang bata. Tumakbo ito patungo sa pinto ng backstage. Napansin kong may mga kamay na yumakap rito. Pinilit kong silipin kung sino ang taong iyon, pero bigla akong kinausap ni Mr. Guaco tungkol sa eskwelahan nito. Umakyat ako sa stage para ibigay ang hatol kung sino ang batang makakatanggap ng trophy at 30,000 piso bilang parangal sa kung sino man ang mananalo. Nagtilian ng mga tao ng kawayan ko ang mga ito. Alam ko kung ano ang epekto ko sa mga tao. Kinindatan ko ang MC bago ko ibigay ang maliit na envelope. Nakita ko ang pamumula ng pisngi nito. Nakahanay ang mga batang nag-perform. Tumabi ako sa pinakalas na nag-perform. Si Reed. Nakayo ko ito at kinakabahang nilalaro ang kamay. Tiningnan ko ang pinto ng backstage na pinasukan nito kanina. Madilim doon kaya hindi ko maaninag kung sino ang mga taong naroon. Nang tingalain niya ako, bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pinakaayaw kong pakiramdam sa lahat. Mabilis akong lumayo sa tabi nito at lumapit sa gawin ni Mr. Guaco. Malawak ang ngiti ng MC habang binubuksan ang envelope. The winner is Daniela Mitz J. Ilagan. Lumapit ang isang batang babae. Hawak ang violin nito. Sumasabay rin ang mahabang buhok nito sa paglalakad. Nakangiti kong binigay ang trophies nito sa kanya. Lumuhod ako para yakapin nito at i-congratulate. Nagtatakbo ang mga bata sa backstage, samantalang si Reed ay nakatayo pa rin sa pwesto nito at nakatingin lang sa gawin namin. I can see longing in his eyes. Tumakbo ito sa pinto ng backstage. May taong kumarga rito, pero hindi ko iyon naaninag. Wait! Hindi ko na nagawa pang lapitan ang dalawa dahil dumami na ang mga taong gustong magpa-picture sa akin. Bakit ba hindi ko maalis sa isip ko ang batang lalaking iyon?